Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalimsim po, Kinubaan, Negros Occidental. At sa gabing ito mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng mga doktrina na ito po ay matatagpuan sa salita ng Panginoon. So tayo po ay mag-umpisa. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. 7 approaches in understanding the doctrine of biblical Trinitarianism. Ito po ay isang pag-aaral na may sequence mga kapatid, upang atin pong malaman kung ano po ang biblical explanation ng Trinity. Tatagpuan po sa King James 16:11. At sa lesson po na ito, we'll have 7 approaches. Ito po ay 7 lesson na pag-aaralan natin, at ngayong gabi aaralin ho natin yung unang approach, the plurality of God. Ang Diyos ba ay singular o plural? Mag-umpisa ho tayo sa isang panalangin. Amang banal, dakilang Diyos, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi. Pagpalain po ninyo ang inyong abang lingkod, maging po lahat ng makakapagpanood ng live na ito, na sila po ay mabuksan ang kanilang puso't isipan upang sila po ay matuto biblically ng tunay na doktrina ng Trinity. Bless po ninyo ang gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi ulit mga kapatid. Umpisan po natin ang ating pag-aaral sa iba't ibang paniniwala na sa Diyos. Ano po ba itong mga different kinds of beliefs about God na atin pong makakasalubong? Una ho rito ay ang tinatawag na monotheism. Monotheism, ito po ay nanggaling sa salitang mono, na ang ibig sabihin ay one God. So kapag ikaw ay naniniwala sa iisang Diyos, ang tawag sa paniniwalang yan ay monotheism. Meron hong iba't ibang klase ng monotheism. Okay? There are different kinds of monotheism. So ulit po, ang monotheism ay paniniwala sa iisang Diyos. Napapaloob ho rito ang tinatawag na universalism. Ang universalism, kapatid, ito ay paniniwala na mayroong one universal God. Merong nag-iisang universal na Diyos. Iba't iba ang tawag sa God na ito. Pero universally, isa lang talaga ang Diyos. Yun po ang universalism. Yung isa naman, ito po ay ang Unitarianism. Unitarianism, it is a belief that God exists only in one person. So ang tawag po doon, Unitarianism. Iisang person lang ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Etong isa mga kapatid, yung tinatawag na oneness. Ibig sabihin ng oneness is singleness. Hindi plural, kundi single mga kapatid. Singular. Yun ang oneness. Kasunod sa monotheism ay ang tinatawag na dualism. Dualism, ang ibig sabihin, the word dual means two. Ito, ang paniniwalang ito kapatid, ito po ay paniniwala na mayroong one God, the Father Almighty. At mayroon namang one God, the Son Mighty. Ang ibig sabihin nito ay sila po ay naniniwala na ang Father ay Almighty, si Jesus Christ naman ay Mighty. Mas mababa si Jesus Christ.
dualism or Arianism po ang belief na ito. Sumunod ho sa belief na ito ay ang tritheism. Okay? Tritheism, ang ibig sabihin, there are three gods without unity. Ang tawag po doon, tritheism. Hindi gumagamit ng unity itong tritheism. Sila naniniwala sa unity. Kasunod mga kapatid, itong tinatawag na traditional or Trinitarianism. So tritheism, ang kasunod niya ay Trinitarianism. Ang Trinitarianism, belief about God, ay mayroon pong dalawang klase. Okay? Yung una is traditional Trinitarianism. Okay, traditional, yung matagal ng tradisyon. Okay, ito yung 3-in-1 or 3 persons in one God. Traditional. Yung pangalawa is yung 1-in-3. Yung one God in 3 person. Yun po ang dalawang klase ng traditional Trinitarianism. Ang ending po ng dalawang klase ng Trinitarianism na ito ay mystery. Yun ang mga nasa libro. Ang pangatlo naman at ang last, yung tinatawag na biblical Trinitarianism. Ito po yung study na wala kang gagamitin sa iyong pag-aaral. You will not let commentary, you will not let books na maging basihan ng iyong pananampalataya, kundi mismong Bible lamang, kapatid. Kaya asahan po ninyo dito sa ating 7 approaches, 7 lessons po ito, naway makatulong sa inyo na maging maliwanag po ang inyong mindset pagkaunawa sa Diyos. Dahil napakahalaga po nito. Nakasalalay po rito ang kaligtasan natin. So tayo po ay mag-umpisa. Biblical Trinitarianism. Upang marinig po ninyo ang panig ng Biblical Trinitarianism. Kasi matagal na ho nating naririnig yung 3-in-1, 1-in-3, Triune God. Napawang mga mystery sa huli. So let's go to our first lesson. Ang title po nito ay The Plurality of God. So mag-start po tayo sa plurality ng Diyos. Bakit po tayo magsisimula sa plurality of God? So tatandaan natin kapatid, ang plural ay more than one. More than one po ang plural. Singular means one. In number one. Ibig sabihin counting one, yun po ang singular. Let's go to Genesis chapter 1 verse 26. Ganito po ang inyong mababasa. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Mga kapatid, napakaliwanag. Ang sabi po ng verse 26, and God. Ang salitang God po kasi ay galing yan sa Hebrew word na Elohim. Elohim nang ibig sabihin ay plural. Ang God po na Genesis 1:26 ay galing sa Hebrew word na uniplural. Ibig sabihin singular in form but plural in meaning. So pakatandaan mo yan kapatid, na ang God na itinuturo ng Bible, lalong-lalo na kapag yan ay King James 16:11, plural po ang Diyos na tinutukoy sa Genesis 1:26. The word us means more than one. Nasa verse po yun. More than one means plural. Ang Diyos na lumikha sa tao ay hindi po singular. Plural po.
So the plurality of God. Plural means two or more than God. Ibig sabihin, hindi singular, kundi more than one. Ang Diyos na tinutukoy ng Genesis 1:26. Elohim is a collective noun. Ito po ang Hebrew word ng God. Elohim. Ang ibig sabihin ng Elohim, collective noun. Anong ibig sabihin ng collective noun? Pag sinabi ko pong team, basketball team, I am talking about one team, but it is composed of plural personality inside a team. Yun po ang ibig sabihin. Pag sinabi ko pong family, ang ibig sabihin niyan ay isang pamilya, but a family is composed of father, mother, and children. Yun po ang Hebrew word ng God. Elohim. Ang ibig sabihin ay plural. So God is Elohim. Ang tunay na Diyos ng Bible ay hindi ho singular. Plural po. Plural. Ibig sabihin more than one. Kaibigan. Look at Genesis 1:26. Sinabi niya, ang Diyos ang may sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, hindi ho nag-iisa ang lumalang sa tao. Genesis 3:22. Kinapunin nyo sa mga Bibles ninyo. Napakahalaga na inyong makita itong mga verse na ito, kapatid. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us. And, kung itatranslate natin ito, and the Jehovah, YHVH, Elohim said, behold, the man is become one of us. Nandun ulit, kapatid, yung plural pronoun na us. So, ibig sabihin, yung God na yan ay more than one. Plural po. Genesis 11 verse 6 to 7. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. In this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they had imagined to do. Ang nagsasalita po sa verse 6 ay ang Lord. The YHVH tetragrammaton na later on nilagyan ng mga AIOO na naging Jehovah or Yahweh, the name of God. According to verse 7, sabi ng Lord, capital L-O-R-D, let us go down. Ginamit ulit yung pronoun na us, nang ibig sabihin ay plural. Plural. So yung bumaba, plural po yung bumaba. Eh sabi sa James chapter 1 verse 17, hindi naman pwedeng bumaba yung Ama, yung God the Father. So yung plural na bumababa from creation, dalawa. Si Jesus Christ na God the Son, at bumababa rin ang banal na Espiritu. Verse 2. In the Spirit of God moved upon the face of the water during creation. So bumabaho ang banal na Espiritu to create, at kanyang ginalaw ang tubig. So kaya kapag imaginein mo ito, at titingnan mo later on, meron tayong lesson na the actuality of God, ay makikita ninyo yung galaw ng Trinity. Now sabi sa verse 7, let us go down and confound their language, that they may not understand one another's speech. So ito yung mga verses na plural po ang pagkatukoy sa Diyos. Take note. Pansinin nyo yan, mga kapatid. Dahil baka makatulong ho ito sa inyo. Isaiah 6 verse 8. Also I heard the voice of the Lord. Ito namang Lord na ito ay capital L, small o, small r, small d, saying, whom shall I send?
And who will go for us? Ginamit ulit yung pronoun who will go for us. Plural ulit yon. Then said I, here am I. So, ginamit ulit yung plural na pronoun na ito po ay tumutukoy sa Lord Adonai. Okay? Sa 1 Samuel chapter 4 verse 8, meron hong word na gods, okay, with S. Pero disregarded po itong verse na ito ayon sa mga nag-aaral din. Kasi ito po ay sinabi ng mga Palestine. Even the Palestine, alam nila na ang God of Israel ay hindi ho singular, plural. Tingnan po ninyo yung pagkasabi. Woe unto us, who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? Wala pong apostrophe yan, hindi po yan possessive. These are the gods that smote the Egyptian with all the plague in the wilderness. Ito daw yung gods na ito raw yung smote sa mga Egyptian, yung 10 plague, yung tinutukoy ng mga Palestine. Walang apostrophe. Ito po ay plural in form. So, mali ba ito? Aksidente ba na ito po ay naisulat? Dapat ba nating i-disregard ito at wag nang paniwalaan, wag nang aralin? O di kaya ito po isang hamon sa atin. Nabaga, ito na yung opening na lalo ho nating saliksikin ang salita ng Diyos upang makita natin ang pinakatotoo. So yun po, God is Elohim. Yun ang mga verses na nagpapatunay from Genesis until 1 Samuel, the plurality of God. Tapos mga kapatid, ikalawa, meron hong tinatawag na Trinity in one verse. Isang verse na binanggit ang God the Father, binanggit ang God the Son, binanggit rin ang God the Holy Ghost. So punta ho tayo sa Matthew chapter 3 verse 17. So sabi po ng Bible, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, of whom I am well pleased. So Jesus was in the water. Kung titingnan natin yung study na ito, umatras ka ng konti, verse 16. The Spirit, the Holy Spirit descends like a dove. So iba si Jesus, iba yung Holy Spirit, and then mayroong boses ng God the Father. This is my beloved Son, of whom I am well pleased. So si Jesus nasa tubig, God the Holy Spirit descends like a dove. At saka ang tinig ng God the Father. So tatlo sila kapatid na ibinanggit. Matthew 28. Doon po sa commission. Verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, God yan, God the Father, in the name of the Son, and of the Holy Ghost. Kung titingnan nyo mga kapatid, yung Bible natin, meron pong kama. Ang ibig sabihin yan, separation and connection. They are separated but they are connected. So sa verse 19, John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, isa, whom the Father will send, dalawa, in my name, si Jesus Christ ang nagsasalita, He shall teach you all things, and bring
bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So iba po yung Comforter, yun ang banal na Espiritu. Iba naman yung Father, iba rin naman yung nagsasalita na si Jesus Christ. Kaya take note po sa mga verses na yan. Acts chapter 2 verse 33. Therefore, being by the right hand of God, kaya sino yung nasa right hand of God? Yun po yung si Jesus Christ, sitting on the right hand of the throne of God. And having received of the Father, sino yung Father? Yun ang God the Father. The promise of the Holy Ghost, sino yun yung God the Holy Ghost? He hath shed forth this, which ye now see and hear. Yung cross reference niya nasa 34 lang, mga kapatid. For David is not ascended into the heavens, but he saith himself, The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand. Ito po'y tumutukoy sa Father at sa Panginoong Jesucristo. Huwag ka na maging bulag, kaibigan, kapatid. Iba ang throne ng Father, iba rin ang throne ni Jesus Christ. Later on, ay mababanggit yan sa ating pag-aaral. So nasa first lesson po tayo sa tinatawag na the plurality of God. So ipinapakita lang po sa atin ang salita ng Diyos na ang tunay na Panginoon na Diyos na ating sinasamba ay plural. Kung ang sinasamba mo ay singular, aba, mag-isip-isip ka. Kung ang iniisip mong Diyos ay singular, aba, basahin mo ulit yung Bible mo. At umasa ka na sa lesson na ito ay mababanggit yung mga pag-aaral na yan. Acts chapter 10 verse 38. Basahin po natin. How God anointed Jesus. Ayun, God the Son. Yung God na nag-anoint sa kanya, God the Father. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God is with him. So yung God na nasa taas na nag-anoint daw kay Jesus, yun yung Father. Si Jesus, yun naman yung God the Son. Yung Holy Ghost, of course, yun po yung banal na Espiritu. Romans chapter 8 verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead, sino yon? Ito po yung sinasabi na whom the Father raised from the dead. So sino ito na nag-raise kay Jesus Christ from the dead? Ito po ay ang God the Father. Sino yung kanyang ni-raise up, yung kanyang yung nabuhay maguli na si Jesus Christ? Yun, ito naman yung God the Son. Sa pamamagitan ng ano? Banal na Espiritu. Tingnan po ninyo. He that raised up Christ from the dead, tumutukoy sa God the Father, also will quicken your mortal bodies by His Spirit. Capital letter S. Yun po ay ang banal na Espiritu. So tatlo sila na ibinanggit. So ibig sabihin plural. Plural po ang Diyos na itinuturo ng banal na salita niya na ang Biblia. Romans 15 verse 30. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, God the Son, and for the love of the Spirit, God the Holy Ghost, that ye strive together with me in your prayers to God for me. Kanino ho tayo nananalangin? Sabi ni Jesus Christ, pag nanalangin kayo, pray, manalangin kayo, ito ang gagawin nyo, ang sasabihin nyo, ang kakausapin nyo ay ang Ama. Kapag nag-conclusion kayo, gamitin nyo ang pangalan ko, in my name. So yung pangatlong binanggit is yung God the Father. Isulat nyo yung mga verse na yan. Nakakatulong po sa inyo yan. Dahil nakakatakot na baka balang araw akala mo ligtas ka.
maling Jesus yung natanggap mo, nakakatakot. Nakala mo save ka, maling Diyos pala ang pinaniwalaan mo. Maling Jesus ang natanggap mo, so maling langit ang pupuntahan mo. Kung maling langit ang pupuntahan mo, kapatid, kaibigan, kahit sino ka man, nakakaawa ka kapag hindi mo binuksan yung puso mo dahil punong-puno ka na sa natutunan mo. Hindi mo pwedeng sabihin na ito po hindi biblical sapagkat lahat ng sinabi ko ay verses. Ang gagawin mo na lang, titingnan mo ito, aaralin mo ng sarili mo, tas hahayaan mo ang banal na Espiritu na siyang gumabay sa iyo. Romans 15 verse 30, ganito po ang sinabi. Yung binasa natin kanina, now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, God the Son, and for the love of the Spirit, God the Holy Ghost, that ye strive together with me in your prayers to God. Sino yung tumatanggap ng prayer? Father. So tatlo ulit sila binanggit. 1 Peter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. Napakalinaw. Through sanctification of the Spirit, God the Holy Ghost, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So napakalinaw. Yung unang binanggit, God the Father. Sanctification of the Spirit, the Holy Spirit, through the blood of Jesus Christ. Coincident po ba ito? Ito po ba ay hindi dapat pansinin? O baka ito ang dapat mong makita upang mas lumiwanag ang pagkilala mo sa tunay na Diyos? This is not a lesson, kaibigan, na yung bibigyan ka lang ng lesson tapos wala mang verse, tapos iinsultuhin yung pananampalataya mo nung mga taong hindi naman nakakaintindi ng kanilang pinaniniwalaang Diyos. Kaya tingnan mo itong mga verse na ito, baka makatulong sa iyo. Now sabi sa 1 John 5:7, for there are three that be record in heaven. Ito po ang ginagamit na verse sa lahat ng naniniwala sa Trinity. Maging ito man ay traditional, o ito man ay biblical, ito man ay 1 in 3, 3 in 1, ito po ang ginagamit na verse. Actually, kaibigan, kapatid, wala yung 3 in 1 sa Bible. Wala rin yung 1 in 3 sa Bible. Alam nyo ba kung ano yung talagang nasa Bible? Yung talagang nakasulat. 1 John 5:7, babasahin natin. For there are three that be record in heaven. Merong tatlo na nagre-record sa langit. Sino itong mga to? The Father. Sino yon? Ano yung Father? God yon. The Word. Sino yung the Word na yan? Si Jesus Christ po yan. In the beginning was the Word, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, according to verse 14. So yan po ay tumutukoy sa God the Son. At ang pangatlo, the Holy Ghost. Yan naman ay tumutukoy sa Diyos banal na Espiritu. Ito po yung nasa Bible. These three are one. These three are one. Hindi ho sinulat dyan na 1 in 3 at saka 3 in 1. Hindi ho. Ang nakasulat po, these three are one. Ang tatlong ito ay magkakahiwa-hiwalay. Sila po ay nagkakaisa. Yun ang ibig sabihin. Ginamit ang connector na R. Kapag ginamit po ang R, ang subject ay plural. Hindi ho iisa. Hindi ho singular. Plural, mga kapatid. Ang one, hindi ho yung God yung one. Sa 1 John 5:7. Yung ginawa nung God, sila ay naging one. Yun po ay ang kanilang action. Yun ang kanilang agreement according to verse 8. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree in one. Ikinumpara yung verse 7 sa verse 8. Yung one pala doon ay agreement.
paano natin nalaman? Context, kaibigan. Ano yung context? Yung pinag-uusapan plural, alangan naman, yung tinutukoy doon ay singular. Ay hindi pwede. Plural po ang pinag-uusapan. Kaya nga gumamit ng R para maging one yung plural. Paano magiging one yung plural? Yung marami, paano magiging one? Unity. Yun. Kaya tinawag na Trinity. Plural in one. Ibig sabihin, three in unity. Yun po ang 1 John 5:7. Look at Revelation chapter 4 verse 8. Bakit po tatlong holy? And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, Holy, Holy. Alam nyo ba kung bakit tatlo yung tinawag na holy? Kasi yung Father tinawag na Holy Father. Si Jesus Christ tinawag na Holy One of Israel. Eh, yung isa pang holy pastor, yun ang Holy Ghost. Yan, kaya mag-iisip-isip ka na. Final book na itong Revelation. John 17 verse 11. And now I am no more in the world, sabi ni Jesus Christ. But these are in the world. I come to thee, Holy Father. Sabi ni Jesus Christ, pag wala na ako sa mundo, ito yun na lang yung mga nasa mundo. Ako po ay paparoon sa inyo, o banal na Ama. Sino yan? Yun yung God the Father. Yan yung Holy Father. Keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Ayan na naman yung word na we, tapos nandyan na naman yung are. Ang ibig pong sabihin yan, plural ang tinutukoy. Magkaiba si Jesus Christ, magkaiba ang Father. Iba yung personality, iba yung deity, iba yung ability ni Jesus Christ at kanyang Father. Kaya nga plural. Okay? Si Jesus Christ, 1 John 2 verse 20. But ye have an auction from the Holy One, and ye know all things. Sino po yung Holy One of Israel? Walang iba, si Jesus Christ. Sa buong Israel, isa lang po ang naging holy dyan. Sino yan? Si Jesus Christ. Kasi nga, He was being conceived by Mary in a virgin birth. Kaya, tinawag siyang the Holy One of Israel. Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Yung Holy Ghost tinawag. Dito sa verse na ito, tatlo silang tinukoy. So, tatlo ang holy kasi nga plural po ang Diyos ng Biblia. So, unang approach po yan. Once you deny the plurality of God, you will never know the real meaning of biblical Trinitarianism. Kapag hindi mo yan in-accept na plural yung God, more than one yung God, you will deny either of the three. I-deny mo either of the three. I-deny mo. Yung iba nga, dinideny na lahat eh. Sabi raw, pagdating sa langit eh, wala nang God the Son, wala nang God the Father, wala nang God the Holy Ghost. Sino yun nandun? Kung wala na lahat silang tatlo. Alam nyo, kapag yan ang reason mo, you are worshiping the unknown God. Wino-worship mo yung unknown God. Yung hindi mo kilala. Yung baga, yun ba yung Father? Paano mo malalaman na si Jesus Christ yun? Sabi ni Jesus, his vesture deep in blood. Tapos meron siyang mark of the nail in his hand. Ay, wala na daw yun. O sino yung yun? Alam nyo, merong lumaban as we close tonight. Merong lumaban sa tatlo. Yung kumalaban sa we, lumaban sa R,
Yung lumaban sa let us. Alam nyo kung sino yun? Yun si I. Sino yung I na yan? I will ascend unto heaven. I will exalt my thrones above the heights of God. I will be like the Most High. Kapag I, singular, yung God na sinasamba mo, kabahan ka. Bakit ka kakabahan? Kasi, baka hindi yan yung God na nakasaad sa salita ng Diyos. Baka hindi yan. Baka akala mo yan yung God ng Bible. Baka hindi yan. Kasi yung God ng Bible, kaibigan, kapatid, plural. Plural. Alam mo ba ang reason kung bakit ipinako si Jesus Christ? Ang kanyang accusation is blasphemy. Dahil gusto niyang sabihin sa mga Israelites na pawang mga monotheist na God the Father lang yung pinaniniwalaan nila. Gusto niya na sila ay maniwala that I am and my Father are one. I and my Father are one. Yun ang pinakaano niya. O kaya, kung singular ang God na tinanggap mo, mag-isip ka. Mag-isip ka. This is not a lesson na upang saktan ka o ano. Hindi ho. Buksan mo ang puso mo. Dahil baka maling Kristo ang natanggap mo. Kasi ang Kristo ng Biblia, as we close, pinadala ng God the Father. Diyos anak na nagkatawang tao, kaibigan. At ang Diyos anak na nagkatawang taong ito, pagkatapos na siya po ay namatay, He sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, hope for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. Kaya, delikado. Tatanungin kita, baka maling Jesus ang natanggap mo habang nanunood ka. Baka yung natanggap mong Jesus, siya rin yung Father, siya rin yung banal na Espiritu. Maliho yung teaching na yan. Kaya dapat tanggapin mo na iba ang Father, iba si Jesus Christ, iba rin ang banal na Espiritu. Kung sino man ang makakapanood ng live na ito at hindi mo pa sigurado na ikaw ay saved, tanggapin mo si Jesus Christ sa puso mo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesus Christ na siya lang ang daan, katotohanan at buhay. Wala nang ibang paraan. You need to accept that Jesus is the Son of God who came and manifested Himself in the flesh, was crucified, He died, and rose again. He is the way, the truth, and the life. Manalangin po tayo. Amang banal, dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Sana, Panginoon, ito pong live broadcast na ito, the plurality of God, makatulong po sa mga mananampalataya, lalong-lalo na sa mga Baptist people. Sana mabukas po ang kanilang puso't isipan to search again the scriptures at tingnan kung gaano ito katotoo. Tingnan kung gaano ito kaseryoso. Dahil, Panginoon, kawawa po. Kawawa. Kawawang kawawa ang mga tao na naniniwala sa unknown God. Ang tunay na Diyos ay Elohim, God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Plural, hindi ho singular. Nawa, Panginoon, sa susunod na lesson ay mabuksan ulit ang kanilang puso't isipan. I-consider nila ito upang marami po silang matutunan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Marami pong salamat, mga kapatid. Sa ulitin, ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalimsim po, Kinubaan, Negros Occidental. At umaasa ang inyong kapatid kaibigan
at kamanggagawa na hindi lamang manunood kayo, kundi bubuksan nyo yung mga verses at mismo aaralin nyo sa sarili nyo. Dahil baka you are blinded sa napakahabang panahon. Dahil napakadelikado. For by grace are ye saved through faith. Ang pananampalataya mo sa tunay at totoong Diyos ang siyang makapagliligtas sa iyo. Acts 20:21, the Bible says, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith towards our Lord Jesus Christ. Napakalaga na alam natin na tama ang Diyos na sinasamba, tama ang Kristo na tinanggap natin. Marami pong salamat sa inyong panunood, pakikinig at pagbigay ng panahon. Sana po ay maipagpatuloy po natin ito. This is 7 Approaches, and I hope that you will search the Bible. Mag-aral ho tayo ng salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos at marami pong salamat. Magandang gabi. God bless us all.